Natalo ang Spurs sa game na to dahil sa coaching. Walang attention to detail. Sa unang possession pa lang, alam mo nang luto na sila. Kung magsiswitch kayo sa cross-screen na to, dapat auto-switch na. Wala nang salita-salita. Castle, Vassell, bang! Tingnan mo si Stephen Castle dito. Nagko-communicate kayo ng switch kung kailan nakaset na yung screen. Kaya walang pumunta kay Brunson. Sa NBA Finals, matatalo in 5 games ang team na to, ang Spurs, kung ganito ang depensa nila. Wemby, bumalik ka sa top of the key, nakatalikod. Bakit umaatras si Wemby sa free throw line? Hindi pwedeng malate ka sa paglabas, mapump fake at madrivean, pero dito matatalo ang Spurs. At ito ang impluensya ni Popovich. Sheesh guys. Dylan Harper, nakatalikod sa baseline. Dapat nasa gaps ako dito. Stunt tapos recover. Nakatalikod kayo sa sideline. Mga galawang Popovich yan, kaya hindi na sila nanalo after ni Duncan. Papatayin nito ang Spurs, pero trademark yan ni Popovich. At heto yung estudyante niya na gumagawa ng ganitong galawan. Kailangan mong mag-hedge. Nandito lang yung half-court line. Mapipilitan si Brunson na itigil agad ang dribble niya at makaka-recover si Cornet. Habang nangyayari yun, dapat nasa backside out si Vassell ng mga kalahating segundo. Pero hindi, nag-drop coverage kayo. Kaya tuloy buhay na buhay ang dribble ni Brunson ng napakatagal. Si Cornet kailangan bantayan yung bola ng napakatagal at yung backside out kailangan magstay sa paint ng napakatagal. O ayan, Popovich. Coaching lahat yan. Nanalo ang team na to in spite sa tae ng aso sa sidelines. Kung dadaan si Alvarado, kailangan siyang sundan ni Wemby. Ibig sabihin nun, stop. Nasa gaps si Stephen Castle dito. 'Di ba? Kasi mag-i-stunt lang siya tapos madaling makaka-recover at walang mapupuntahan si Towns kung mag-i-stay si Wemby dito. Magkakaroon tayo ng 2-on-1 sa gilid na to ng court at magro-rotate ang depensa nyo at mananalo kayo in spite kay Mitch. Sheesh. Sa Spurs, ilang bagay ba ang pwedeng maging mali sa play na to? Una sa lahat, De'Aaron Fox, dapat dumaan ka sa ilalim ng handoff. At Wemby, huwag kang sumugal. Kung tutuusin, dahil dapat dumaan sa ilalim si De'Aaron Fox, dapat ginajam ko na yung screener. Gamit ang katawan ko, pinapakita ang kamay ko. Susubukan ni De'Aaron Fox dumaan sa ibabaw ng handoff. Sumusugal si Wemby. Wala kayong nakuha. Tingnan mo to. Coaching lang talaga. Sheesh. Paano ba to hindi napupunan ni na Charles Barkley or Tim Legler or ng kahit sinong North Korean media members na to? Anong gagawin nyo sa screen na to? Pwede naman silang mag-switch. Mag-switch na lang sila. Ewan ko, wala silang ginagawa. Hindi nila dinidepensahan kahit konti. Hindi man lang marunong mag-double team ang Spurs. Anong ginagawa nila sa practice? Nakikinig lang kay Popovich magkwento tungkol kay David Robinson? Dylan Harper, nagda-double team ka. I-keep mo lang si Brunson sa harap mo. Sheesh, tingnan mo. I-keep mo lang siya sa harap. Bakit tumatalon si Dylan Harper at sumusugal? Paano? Nasaan si Charles Barkley or Stephen A? Paano nasasabi ng mga tao pag nakikita to na, oo, normal lang to? Hindi. Nasa taas tayo, Vassell. Sa ilalim ni Cornet, ikikip mo si Bridges sa sideline. Nandito lang si Carter Bryant sa backside out para sa role ni Mitchell Robinson. Kailan ba tayo magrereklamo at sasabihin na hindi na to okay? Pwedeng ako to. Lalabas sa ball screen. Practice jumper. Disorganized. Kulang sa adjustment ang coaching. Nakakahiya to. Stephen Castle, tulong mo yan at nasa help position siya. Kaya magstay ka sa pwesto mo. Tingnan mo si Stephen Castle, maganda yung pwesto sa gaps. Okay lang si Dylan Harper. Wembanyama, dapat magstay home lang siya. Susubukan niya pang mag-block ng wala naman. Kaya ngayon, poproblemahin ni Keldon Johnson ang dalawang Knicks. Sheesh. Hindi man lang marunong mag-switch ang Spurs. Di ko gets si Wembanyama dito sa play na to. Tigilan niya yung pagtulak sa screener. Magsiswitch sila kaya hayaan niya lang mangyari yung screen at maging ready silang dumepensa. Tingnan mo si Wembanyama, busy na sinusubukang itackle si Karl Anthony Towns. Kaya habang tinutulak mo ang screener, nakaikot na si Bridges. Ayun, late closeout na naman.
At etong play na to, tingnan nyo, sideline out of bounds to. Vassell, pumunta ka sa ilalim ni Towns, bumaba ka at lumaban ka para sa pwesto. Pinafront mo siya. Kaya kailangan magstay sa ibabaw ni Wembanyama. Kaya pagka-pass nila sa tao ni Wembanyama, kailangang umalis ni Wembanyama. At ngayon wala na kayong backside help. At ngayon easy 2 points na. Tingnan mo play na yan. Sabi ng coaching na hindi na to pwedeng mas dumali pa. Down screen to, Champagny, hindi ganyan ang gagawin mo. Dumikit ka sa Hart, naka-extend ang braso para hindi maka-curl si Bridges. Kailangan mo siyang i-force out para makalagpas si Dylan Harper sa screen. Wala ka dyan. Nagko-curl parang practice shot lang. Mga bagay to na pinagtatawanan mo sa 4th grade basketball. Pero ayan o, basurang depensa na naman. Anong ginagawa ni Champagny? Mag-stay ka lang sa harap ni Landry Shamet. Dapat nakatalikod ka sa baseline. Nakikita yung bola at tao. Anong ginagawa ni Champagny? Bakit ka lumalabas? Ano? Anong point? Anong silbi ng coach na yan? At itong mga taong to na nanunood lang, bakit? Lumalapit na ng sobra si De'Aaron Fox para tumulong. Wala bang coach o kahit sino na pwedeng magsabi kay Julian Champagny para ma-flip niya yung hips niya? De'Aaron Fox, walang mapupuntahan si Bronson sa gitna ng court. Pero walang nagsasabi kay Champagny. Kaya hindi kayo nakaangat para i-force silang tumulong. Parang nakalusot to sa isang felony. NBA Finals to. Pinapayagan to ng mga owners at ni Adam Silver. May mga tao kayo sa sideline na dapat nasa inidoro. Kung first time mong maglaro ng basketball nito, pagtatawanan ka eh. Anong ginagawa ni De'Aaron Fox? Mag-stay ka kay Landry Shamet. Bakit dinadouble team ni De'Aaron Fox si Miles McBride? Ngayon meron kayong 2-on-1. Ano yan? Pwede ba si Charles Barkley? Pwede ba kahit sino dyan sa Ramona Shelburne na yan? Magsalita naman kayo. Sa Spurs, malinaw na hindi alam ng Spurs kung paano dumepensa ng screens. Yun lang yun. Lutang na naman sa depensa. Cross screen yan Wembanyama. Kailangan mong i-jump si Landry Shamet pagdaan niya. Kaya si Vassell sa kabilang side, hindi nila alam paano dedepensahan ang screen na to kasi hindi nila hinahawakan. Gumagawa ng layup lines ang Spurs sa NBA Finals. Kailangan talagang pagsabihan yan so Mitch Johnson ni Popovich, tingnan mo nga tong play na to. Bakit? Bakit hindi ako nag-hedge up? I-push mo si Bronson palabas. Si Robinson at Harper nakatayo lang dun. Walang mapupuntahan si Robinson. Imbes na ganun, nasa drop coverage kayo. Kaya na-screen ni Mitchell Robinson si Champagny. Mag-i-screen nyo kay Wembanyama. Nagpapa-layup line kayo. It is a must stop. Down 4, 44 seconds na lang. Siyempre, nag-ISO sila kay Bronson. Buong laro niya nang niluluto ang buong team na to. At itong mga fish sticks na to, sinira pa nila si Wembanyama. Kaya nalampasan ni Bronson yung tao niya gamit ang dribble. Kasi siyempre, gagawin niya yun. Anong ginagawa ni Wembanyama? Tutulong ka ba o hindi? Hindi pwedeng medyo tutulong ka lang. Dapat tumaas ako at tumulong. Kailangang mag-rotate ng depensa. Kailangang tulungan ni Castle yung helper dahil umalis ka para tumulong. Ano ba kayo? Pumunta ka dyan at tumulong. Bakit nakatayo ka lang dyan nang walang ginagawa? Ano? Game over.